Tayo po na tinawag, tinitipon at pinagpapala ng ating poong Jesus Nazareno dito sa kanyang Basilica Manor at Pambansang Dambana. Pwede po ba na pagpalain natin ang bawat isa? Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Maganda sana sa bawat umaga ang gumigising sa atin ay mabuting balita. Good news. Mga salitang nagpapasigla ng kalooban, nakapagpapaganda ng pakiramdam. Ano ba ang gumigising sa atin? Yung bang malakas na musika sa malalaking speaker? Ito ba ang gumigising ba sa atin ay mga balita? Yan, sa radyo o telebisyon, o kaya ang gumigising ba sa atin yung malalakas na kwentuhan sa labasan sa ating kapitbahay? At ang masakit pa doon, ang gumigising sa atin sa umaga ay mura. Ayan, mura. Okay lang daw ang mura kasi marami nang mahal sa mga panahon na ito. Nagmamahal, no? Gayun pa man, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa tinig, sa tawag ng Diyos. Kung titignan po natin, may mga ilang kadahilanan kung bakit si Jesus ikinumpara ang kanyang sarili bilang pastol at ang mga mananampalatayang kagaya natin ay inihambing niya sa mga tupa. Hindi dahil sa init ng panahon na ito, amoy tupa na tayo, maasim. Kung hindi mayroong magandang relationship ang shepherd and the sheep, ang pastol at ang mga tupa. Very special. Ang pastol, siya po ang nagtatanggol sa kanyang inaalagaang kawan ng mga tupa. Laban sa mababangis na hayop, doon sa ilang, sa disyerto. Ang pastol din po ang nagdadala sa kawan ng mga tupa doon sa mga pastulan, doon sa green pastures, na kung saan maraming makakaing mga damo itong mga tupa na ito. At merong isang napaka-espesyal, at ito yung ating tunghayan sa Ebanghelyo ngayon, na ang tupa daw alam ang boses ng kanyang pastol. Na kung sino man ang gustong kumuha sa kanila, tumawag sa kanila, at magpanggap na pastol, hindi uubra. Lalayo pa ang mga tupa. Sapagkat ang sabi sa Ebanghelyo, alam ng tupa ang timbre ng boses o tinig ng kanyang mga tupa, no? ng kanyang pastol. Sabi pa nga sa Ebanghelyo, pag ilalabas daw ng pastol ang kanyang tupa sa kulungan, tinatawag pa niya ang pangalan. Very special, no? Very special. Siguro hindi na nalalayo yung mga may alagang aso dito, no? Alam yung boses mo, alam yung amoy mo, alam mo yung ingay na nililikha mo, malayo ka pa, tumitindig na yung tainga ng mga aso mo, parating ka na alam na nila. Parang ganun siguro yon. Ano po? Ang tupa at ang pastol. Ang maganda po dito, ang sinabi dito, ang tupa sinusundan ang tinig noong pastol. Dahil alam naman po natin, ang mga tupa o sheep, malabo ang mata niyan. Malabo ang mata. Kaya, ang paraan nila para masundan ang kanilang pastol ay sa pamamagitan ng tainga. Pinapakinggan nila ang tinig ng pastol. At yung mga pastol, alam na alam nila kung papaano ang pagtawag sa kanyang mga tupa. Ito kasi kinukwentuhan nila yung mga tupa, kumakanta sila, kasama yung mga tupa. Kaya kahit yung sipol ng pastol, alam na nung tupa iyon. Ha? Anong ibig sabihin nito sa atin? Na tayo po, dapat po,
pamilyar po tayo sa tinig at tawag ng Diyos. Kung tayo po ay nabibilang sa kawan ng ating Panginoon, dapat po pamilyar, kabisado, alam natin ang tawag at tinig ng ating minamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na bumalik ako doon sa aming lumang bahay. No? I spent the first 8 years of my life doon sa isang barangay sa Pasig. Ang tawag doon, Barangay Santa Rosa. No? Napunta po ako doon kamakailan at sinubukan kong pumunta doon sa bahay namin, sa dati naming bahay. At pagpunta po doon, kakaliwa ka sa isang maliit na eskinita, pagkatapos, kakanan ka ng konti, kakanan ng kaliwa, tapos dire-diretso yung iskinitang yon. Yung tumbok ng iskinitang yon, yun yung bahay namin. So pumunta po ako at nagulat ako kung ano nakita ko dun sa lugar na nakatirik dati ang bahay namin. Ito ay bakanting lote na lamang. Bakanting lote. May alagang manok yung may-ari noong lupa na iyon. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, kita mo nga naman yung paghahanda ng Diyos sa akin, sa pagtawag niya sa akin, kahit sa kasuluk-sulukan at kaduluduluhan ng iskinita, ito ay nakararating. No? At nung akong naalala ko po, ako ay lumaki na naglilingkod sa simbahan bilang kabataan. I spent like 10 years of my life serving the youth ministry in the Archdiocese of Manila. Lamang simbahan na po ako. No? Ako ay naglilingkod na sa iba't ibang simbahan sa Archdiocese ng Maynila at maraming tumutukso sa akin, uy, magpapari na yan. Uy, si Jade, Father Jade na yan, sabi sa akin nung bata pa ako. No? So bata pa lang ako, tinutukso na, pero alam niyo, hindi ko pinapansin yon. Hindi ko pinapansin kasi ang alam ko noon, mag-aasawa ako. Kagaya nung 5 kong mga kapatid na nauna sa akin, na sila ay nag-asawa at sila ay nagpamilya. Sunod-sunod hanggang isang gabi, just like any ordinary night, isang late in night, pauwi na ako ng bahay namin, naglalakad ako doon sa C5. Ayan, no? Malapit kasi doon ang bahay namin. At noong mga panahon na iyon, in 1995, ang C5, sa ganitong oras sa maghahating gabi, wala nang masyadong sasakyan yan. Ang mga tahanan, tahimik na, madilim na, sarado ng mga ilaw, at ako ay pauwi na sa bahay namin. Ordinaryo sa akin yon dahil I would always come from an activity ng simbahan at matatapos ito ng late na. But for whatever reason, sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna o sa tabi ng isang malaking highway, biglang tila narinig ko ang tinig ng Diyos. Na parang sinasabi sa akin, bakit hindi mo subukang pumasok sa seminaryo? Bakit hindi mo subukan na pumasok sa seminaryo? Alam po ninyo, kakaiba yung tinig na iyon. Kakaiba yung parang tawag na iyon. That very night, iba. Parang damang-dama ko. Kaya po hindi nagtagal, after that evening, sinubukan ko na pong mag-apply sa isang seminaryo diyan sa Holy Apostles Senior Seminary, diyan po sa Guadalupe, Makati. Ito po ay seminaryo para sa mga professionals na po. Dahil at that time, tapos na po ako mag-aral, kaya doon po ako nag-apply. No? Seminaryo na tumatanggap ng mga engineers, teachers, lawyers, doctors, dentists. Yun po yung seminaryo yun, Holy Apostles. So I tried applying hanggang nakapasok sa seminaryo, and in 2001, after 5 years, ako po ay naordinahan ng pari. Maaring ang kwento po ninyo ay kakaiba sa kwento ko.
Pero may pagkapareho tayo ng kwento na tayong lahat tinatawag ng Diyos. Tayo pong lahat nakakarinig ng tinig ng Diyos. Marahil po ay maganda po nating sanayan ng ating sarili na tayo ay makikinig sa tawag at tinig ng Diyos. Kung tayo po ay kasama at kaisa sa kawan ng ating mabuting pastol na si Jesus, dapat po pamilyar tayo sa timbre ng boses ng Diyos, atin pong sinusundan ang kanyang tinig at ang kanyang tawag. Naitanong ko po, sa mga araw na ito, ano po yung tawag ng Diyos sa inyo? Bilang magulang, bilang manggagawa o single, ano po yung tawag ng Diyos sa inyo? Saan kayo niya tinatawag? Hayaan po natin na sa biyaya ng Diyos, maging malinaw sa atin ang tinig at tawag ng Diyos at ito ay magawa po nating sundan. Amen.